Magandang araw mga ka-Express Info. Rubbing salt to injury. Bad luck caught Justin Brownlee pagkatapos nagtamo ng injury sa kanyang kamay. Natalo sa Game 7 ang Barangay Ginebra at ngayon naman ay tested positive daw of banned substance for the second time. Ay mukhang nauubusan na ng swerte itong si Justin Brownlee. And with this development, ay siguro panahon na para kay Coach Tim Cone at ng SBP to look for Justin Brownlee's replacement. I don't think kung ito'y galing sa painkillers o sa kanyang medicine, pero para sa mga ordinary fans, ito ay hindi katanggap-tanggap ang mga failed test ng 2 beses. One could just imagine kung si Kiefer Ravena ay mag-positive na naman. And for this reason, I call for the immediate ban on Justin Brownlee sa Gilas. On the bright side, mas mainam na mag-train na si Coach Tim Cone ng bagong Justin Brownlee. Meron pa namang time bago ang FIBA Asia Cup at mahabang panahon pa ang Los Angeles Olympics, kaya siguro ito na ang hudyat na dapat nang palitan si Justin Brownlee. Hindi maganda sa image ng Gilas na ganyan ang nangyayari kay Justin Brownlee. It is our national team and our national pride. Ito ang ating inspirasyon. At kung ipagpatuloy ito ng Gilas playing with Justin Brownlee, ay paano na ang mga kabataang nag-idolize sa ating national team? Isipin ba nila na okay lang ang mga ganito? Well, more than winning ay dapat ring tingnan ang epekto nito sa mga Pinoy na umiidolo sa mga players. And for that, I have all the reason to believe na panahon ng palitan si Justin Brownlee sa Gilas. Okay lang kung siya pa rin ang import ng Barangay Ginebra. Hindi naman niya nagdadala ng pangalan ng ating bansa. And it is their choice as a company naman. And let's face it, hindi na bumabata si Justin Brownlee. While it is true na napakagaling pa rin niya, pero he cannot play full throttle in one full game. Sa Game 7 nga, naging scoreless siya sa overtime when everybody expected na it's Magic Brownlee's time na. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga ka-patrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Breaking news. Sa isang nakakagulat na development, muli nang nahatulan si Justin Brownlee, ang ating Magic ng Gilas, matapos itong mag-test positive sa isang banned substance. Hindi lang ito ang unang pagkakataon, ito na ang pangalawang beses na nasangkot siya sa ganitong kontrobersya. At ngayon, tila nauubusan na ng swerte ang ating superstar. Sa simula pa lang ng season, marami ang nagdahilan sa kahusayan ni Brownlee sa paglalaro para sa Gilas at sa kanyang mahal na Barangay Ginebra. Pero nung nakaraang PBA Finals matapos siyang nagtamo ng injury sa kanyang kamay, parang naging mantsa na rin ang kapalaran. Sa Game 7 ng playoffs, kahit na inaasahan ng lahat ang kanyang brilliance, hindi niya naipakita ang kanyang dating magic at tuluyang nabigo ang kanyang kupunan. Isang malupit na kabiguan ang sumunod na serye ng mga pangyayari. At ngayon, ang pinakabagong balita ay tila isang malakas na patunay na kailangan ng magbago ng direksyon ng Gilas. Well, hindi may kakailan na ang resulta ng kanyang positive test ay isang mabigat na suntok sa image ng ating national team. Marami sa mga kabataang Pinoy ang nag-idolo sa mga manlalaro ng Gilas at ang ganitong uri ng isyu ay nagdudulot ng pag-alinlangan sa tamang asal at disiplina sa larangan ng sports. Para sa akin at para sa marami, ang mga ganitong pangyayari ay hindi katanggap-tanggap
lalo na't ang isang taong may malaking impluwensya sa kabataan ay dapat maging huwaran. Siguro ito na rin ang tamang pagkakataon para kay Coach Tim Cone at ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na pag-isipan kung sino ang karapat-dapat na maging kapalit para kay Justin Brownlee. Marami na kasing fans ang nadismaya sa paulit-ulit na pagkakaroon ng problema ni Justin Brownlee sa banned substance. Hindi na ito isang isolated incident, parang paulit-ulit lang itong nangyayari at ito ay nagdudulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng Gilas. Sino man ang papalit, hindi na importante, ang mahalaga ay merong bagong simula, isang bagong pag-asa na makapagbigay ng inspirasyon sa mga kabataang Pinoy. Kung susuriin ang epekto nito sa image ng ating pambansang koponan, malaki ang naitutulong ng isang player na maintegridad at disiplinadong laro. Pero sa kasalukuyang sitwasyon, tila nagiging malabo ang magandang imahe ng Gilas dahil sa mga ganitong insidente. Isipin mo na lang kung sakaling maulit ang ganitong pangyayari kay Kiefer Ravena, isang pangalan na hindi lang kilala sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Ang idea na maaring mag-test positive din ang isa sa mga pangunahing manlalaro ay nakakatakot. Hindi lamang ito makakasira sa taktikang pang-sports, kundi pati na rin sa pananaw ng mga kabataan na nag-aasam na maging katulad nila balang araw. Sa kabila ng lahat ng mga ito, may positibong aral na maaaring mapulot ang sitwasyon. Marahil ito na ang hudyat na kailangan ng magbago ang sistema sa pagpili at pag-handle ng mga players ng ating national team. Hindi sapat ang husay sa paglalaro kung hindi naman sinusuportahan ng tamang asal at disiplina. Kailangan na din nating maging matatag bilang isang bansa at ipakita na ang integrity sa sports ay higit pa sa simpleng panalo sa laro. Isang malinaw na mensahe ang ipinapadala sa industriya ng sports. Hindi pwede magkaroon ng leniency pagdating sa banned substances, lalo na't paulit-ulit na itong nangyayari sa isa sa ating mga pinagkakatiwalaang manlalaro. Samantala, may mga nagsasabing maaari ring isiping positibo ang sitwasyon para sa Gilas. Ayon sa ilan, mas mainam na mag-train na si Coach Tim Cone ng bagong Justin Brownlee na magdadala ng mas malinis at disiplinadong performance. May sapat pang panahon para sa FIBA Asia Cup at ang mahaba-habang paglalakbay tungo sa Los Angeles Olympics, kaya naman ito ay maaring maging pagkakataon para mag-rebuild at mag-refresh ang ating pambansang koponan. Ang bagong simula ay hindi lamang para sa Gilas, kundi pati na rin sa buong sambayan ng Pilipino na umaasa sa kanilang mga pambansang bayani sa larangan ng basketball.